Turn your Bibles to Galatians chapter 5, verses 1 to 6. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you who are justified by the law, ye are fallen from grace. For we, through the Spirit, wait for the hope of righteousness by faith. For in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor circumcision, or nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Faith working through love. Brothers and sisters, lahat po ng tao ay naghahangad ng kalayaan or freedom. Ito po ay isang inalienable right of all human beings. Ang sabi nga po sa UDHR or Universal Declaration of Human Rights, ipinaglalaban po ito ng mga bansa at nagiging basihan din po ng kanilang pagkakabuklod-buklod. Isang magandang halimbawa po dyan ay yung mismong ating bansa na pumapasok sa iba't ibang alliances at mutual or defense alliances sa iba ring bansa para sa pag-asang sa ganitong paraan ay mapananatili ang ating kalayaan. Napakahalaga po ng freedom, kaya nga po naging tanyag ang cry of defiance ni Patrick Henry. Mga nag-aaral sa GCA, kabisado ito. Ito'y sigaw niya against British rule. Give me liberty or give me death. Ipinapakita nito, mga kapatid, kung gaano kahalaga po ang kalayaan para sa tao. Pero ang tanong po, ano ba talaga ang tunay na kalayaan, lalo na sa context ng ating pag-aaral? Ano ang pinag-uusapan dito? Madalas po kasi kapag naririnig natin ang salitang freedom, ang iniisip natin ay ang kalayaang gawin ang kahit anong gusto natin. Kung saan ka masaya, suportahan kita. Ngunit hindi po yun ang kalayaang tinutukoy at pinag-uusapan natin dito. Sabi po ni Paul sa mga Galatians, pinalaya na tayo ng Diyos. O pinalaya na tayo ni Kristo. Hindi para mamuhay sa kasalanan o patuloy na gawin ang anumang ibigin ng laman. Galing na tayo dyan eh. At dyan tayo mismo pinalalaya o pinalaya. Ito po ay para palayain tayo sa maling paniwalang kailangan nating paghirapan ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin ito. Ang kaligtasan ay hindi po gantimpala sa mabubuting gawa. Ito po ay walang bayad na kaloob ng Diyos at tinatanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mahalagang maging napakalinaw ito sa atin. Bakit po? Well, kagaya po ng ating mababasa sa Galatians chapter 3, verses 10 to 11. For as many
as are of the works of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for or because the just shall live by faith. Amen? Ang sino man pong umaasa sa pagsunod sa kautusan para maligtas, ay nasa ilalim daw ng sumpa dahil walang taong kayang sumunod dito ng perpekto. Walang taong kayang sumunod dito ng walang mintis. At sa liwanag niyan at mula diyan, dagdag pa ni Paul this time, mula sa Romans chapter 6 verse 18, being then made free from sin. Yan yung freedom na pinag-uusapan natin. You were made free from sin so that you may become servants of righteousness. Meaning, ang kalayaan po na ibinigay ni Kristo ay nangangahulugang hindi na tayo alipin ng kasalanan. Sa halip, naging alipin tayo ng katuwiran at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Wala nang pinakamahalaga sa mananampalataya, kundi ang kalooban ng Diyos. At dapat ito yung ating inaalam araw-araw. Yan ang dahilan bakit ka nagbubukas ng banal na kasulatan at nagbubulay-bulay. Hinahanap mo anong kalooban ng Diyos para sa iyo. Kasi yan din ang dahilan bakit nakipag-ulayaw ka sa Kanya sa panalangin. Panginoon, anong kalooban mo para sa akin? Diyan ka, para diyan ka, iniligtas ng Panginoon. Hindi ka iniligtas para lamang gawin at patuloy na gawin ang anumang maibigan natin. Oh, brothers and sisters, gusto kong bumuo ng isang culture sa loob ng simbahan natin kung saan malinaw sa atin ito ang kalooban ng Diyos, ito ay hindi, at tayo'y pumapanik sa kalooban ng Diyos. Ginugusto natin ang bawat isa and we encourage one another. Ay, at yan ang dahilan ng ating journey. Naglalakbay tayo together. Mahina tayo sa sarili natin, pero kung mag-aalalayan tayo, magpapaalalahanan tayo sa tulong at awa ng Diyos, mararating natin ang dulo. Ito po bang naghaharing diwa sa puso ng bawat isa? Kapatid na high school, lumakad ka sa kalooban ng Diyos. Kapatid, ipanalangin mo ako na makalakad ako sa kalooban ng Diyos. Yung po nawa ang magharing diwa sa gitna natin. Bakit? Pagpapatuloy sa Romans 6, this time sa verse 22, but now, being made free from sin and become servants of God. Nililinaw eh. Anong ibig sabihin nung malaya na tayo? Malaya na tayo maglingkod sa Diyos, malaya na tayo sumamba sa Diyos, malaya na tayong pagpahalaga ng higit sa lahat ang Diyos. Yun ang kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon. But now, being made free from sin and become servants of God, ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. Nakikita po ba ninyo yung connection? Na kung patuloy na natatagpuan natin ang ating sarili na may uhaw sa katwiran, niyan ay ebidensya sa sarili niya na ikaw ay may buhay na walang hanggan. The end, everlasting life. Hindi sapat na Kristiyano lang tayo sa pangalan. Hindi sapat na lamang ka lang ng simbahan ang pinag-uusapan dito. At yan ang tinitignan ng Panginoong Diyos, yung puso mo ngayon. Hindi lamang kung ano yung ginagawa mo sa labas, yung puso mo ngayon. Yung puso natin ngayon. My son, give me thine heart. By their fruits, ye shall know them. Matthew 7:16. So, brothers and sisters, there must
be consistency between one's profession of faith, one's Christian walk, and one's beliefs. Hindi pwede yung iba, yung sinasabi mong pinaniniwalaan mo, at iba naman ang ginagawa mo o ginagawa natin. So brothers and sisters, dito po sa ating text, Galatians 5:1-6, malinaw na hinihikayat ni Paul ang mga mananampalataya na manatiling matatag sa kalayaang ibinigay ni Kristo. Binabalaan din po niya sila na huwag nang bumalik sa dati nilang buhay, huwag nang bumalik sa pagkaalipin, specifically sa pagkaalipin sa kautusan. Ipinaalala rin niya na ang pinakapuso ng pananampalatayang Kristiyano ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na mga ritual at mga gawa, kundi sa pananampalatayang kumikilos, pananampalatayang gumagawa, at pananampalatayang nahahayag sa pamamagitan ng pag-ibig. Kasi mayroong panganib din dito, yung self-righteousness. Mapanganib din yun. Lord, tingnan mo ako, hindi ako gaya ng iba. Atay ako ng tino. Atay ako ng galing. Sa paglilingkod sa iyo, mapanganib din po yun. Silipin pa po natin ito ng mas detalyado. Pansinin po natin ang sinabi ni Paul dito sa verse 1. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free. Ang kalayaan po ito ay malinaw na hindi natin pinaghirapan eh. Nakuha nyo ba yon? Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free. So si Kristo po mismo at siya lamang at siyang gumawa na tayo ay mapalaya. Ang atin pong kalayaan ay bunga ng kanyang ganap at natapos na gawa. Dahil sa kanyang perpektong pagsunod sa kalooban ng Ama, sa kanyang kamatayan, dahil sa kanyang kamatayan doon sa krus, at dahil sa kanyang muling pagkabuhay, pinalaya niya tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan, pinalaya niya tayo mula sa hatol ng Diyos, at pinalaya niya tayo mula sa sumpa ng kautusan. Kaya nga po sinasabi ng isang makasalanan ay justified by faith without the deeds of the law. Amen? Romans 3:28. May mas lilinaw pa ba doon? Again, a sinner is justified by faith without the deeds of the law. Dahil po dito, nagbababala si Paul. Anong babala niya? Nasa verse 1 pa rin. And be not entangled again with the yoke of bondage. Now, ang yoke of bondage po dito, yung tinutukoy dito, ay walang iba kundi ang legalism. Ano ba ang legalism? Ang legalism po ay ang paniniwalang kailangan pang dagdagan ng tao ang natapos na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kautusan o sa pamamagitan ng mga ritual upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi sapat yung ginawa ni Kristo sa krus. Yan yung legalism. Na gusto kong linawin, hindi masama ang kautusan ng Diyos. Ito po ay banal, ito po ay matuwid, ito po ay mabuti. Ngunit hindi ito ibinigay upang magligtas. Ang ginagawa po nito, inilalantad nito ang ating kasalanan. Ngunit hindi nito kayang magbigay ng katwiran sa sino man. Kapag ginawa nating daan ang kautusan para makamit po natin ang kaligtasan, isinasailalim lamang po natin ang ating sarili sa isang mabigat na pasaning hindi kayang dalhin ng sino mang makasalanang tao. Kaya nga ang dulo sabi, curse. Nasa ilalim ng sumpa ang sino mang hindi makatupad sa lahat ng nakasulat sa kautusan. Kaya ang sinabi po ni Paul, stand fast therefore. Isang present imperative po ito sa original text. Na nangangahulugang patuloy na tumayong matatag, patuloy na manindigan. No, interestingly, itong parehong salita ay madalas na ginagamit sa larangang militar. Inilalarawan po nito ang isang sundalong matatag na umahawak sa kanyang pwesto at tumatangging umurong sa
harap ng panganib at tiyak na kamatayan at sa harap ng marahil ay maraming mga kaaway. You just refuse to give up. It's canvas therefore. Matatag kang nakakapit. Ipaglalaban mo yung kalayaang ipinagkaloob sa iyo ni Kristo at kay Kristo. Seryoso ito. Ganun kaseryoso ito. At ganito rin po ang panawagan ni Paul. Lalo na, hindi po tayo inuutosang ipaglaban ng kalayaang wala pa sa atin. Sapagkat si Kristo po, nagkabit na nito para sa atin. Nasa'yo na yung kalayaan na yan kay Kristo. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Pinalaya ka na. Hindi natin pwede sabihin, wala akong lakas. Well, that's partly correct. Wala talagang lakas sa sarili mo. Pero hindi kung ating isasaalang-alang kung sino ang nagligtas sa atin. Ngayon, sa ibang bahagi po ng kasulatan, sinabi naman ng ating Panginoong Hesus, my yoke is easy and my burden is light. Matthew 11:30. Ano ang ibig sabihin? Akala ko ba pinalaya ako ng Panginoon? Eh bakit magsasabi siya, my yoke is easy and my burden is light. So may yoke na naman. Anong ibig sabihin po noon? Well, ang pamatok po ni Kristo, hindi ibig sabihin wala ka nang susundin. Kundi ito po ay nangangahulugan ng pagbabago ng prinsipyo ng pamumuhay. Hindi na pagsunod upang makamit ang katwiran, hindi ka na sumusunod para ma-earn mo yung pagtanggap ng Diyos. Kundi ito'y isang klase ng pagsunod na bunga ng natapos na gawa ni Kristo. Pagsunod na nakasalalay sa kapangyarihan at kakayahang nanggagaling sa Espiritu Santo. Kaya po ito ay nagiging magaan. My yoke is easy. Hindi dahil walang hinihinging pagsunod, kundi dahil inalis na ang bigat ng pagsisikap na magawa mo ito sa sarili mong lakas. Nandiyan ang problema. Kung pinipilit nating labanan ng tukso, kung pinipilit nating labanan ang pagdududa, kung pinipilit nating mapangibabawan ang takot sa sarili lang nating lakas, mabibigo tayo. Are you following me, church? Praise be to God. Araw-araw, mga kapatid, araw-araw, literal, araw-araw, kakailanganin nating dumulog sa trono ng kanyang biyaya upang doon tumanggap ng awa araw-araw. Araw-araw. We have to frequent the throne of grace. Dahil doon ka lang makakatamo ng biyaya. Biyaya para malabanan mo ang takot sa isang mabigat na karamdaman. Biyaya na malabanan mo ang depresyon o sobrang kalungkutan. Biyaya na malabanan mo ang grabing temptation. Puro doon mo yung kukunin. Sa presensya ng Diyos. At ang magbibigay sa iyo niyan, yung Espiritu Santo, at siya rin magsusustina niyan. Siya lang ang makapagsusustina niyan. Hindi ka parang nagpapakakarga ng gasolina at babalik ka lang pagka naubusan ka. Hindi. Ang Espiritu Santo ay kasama natin sa lahat ng dako, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng sirkumstansya. Kailangan, gano'n natin siya kakailanganin. Wala po tayong sariling lakas. Wala po tayong sariling tapang para harapin ang tukso at pagsubok. Kailangan natin ang biyaya niya. Hebrews 4:16. Alam niyo, pagka naging malinaw ito sa atin, alam niyo, isang ina-address ito, yung spirit of judgmentalism. Ba yung someone na yan? Napakalayo sa Diyos, napakalamig sa Diyos. Siguro hindi save yan. Kung naiintindihan mo kung paano kailangan mo ang Diyos, hindi ka magyayabang sa kung anong meron ka dahil tinanggap mo laang din yan
sa Diyos. Again, uulitin ko, palagay ko, if I remember it right, kay Pastor Alex ko yata narinig noon lamang isang linggo, ang pagkakaiba mo lang at ng iba ay ang biyaya ng Diyos. Kung ikay nakatayo at sila nakabuwal, hindi dahil magaling ka kaya sa kanila, kundi dahil sa biyayang umaalalay sa iyo. Now, having said that, gusto kong balikan din at idiin pa ang sinabi ni Martin Luther. Possible kasing may pagkamali nga eh. Sabi ni Martin Luther, we are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. Kaya nga, ang pagbabalik po sa legalism, brothers and sisters, ay hindi lamang pagkakamali sa aral, hindi lamang pagkakamali sa doktrina. Ito po ay paglayo sa kasapatan ni Kristo. If I may use the word, kaya yamot na yamot si Paul sa mga Galatians. Oh, foolish Galatians. Galatians 3. Nagsimula kayo sa biyaya, bakit ngayon tinatangka nyo magpatuloy sa sarili nyo? Nakalimutan nyo na ba? Na there was a time nakaharap ka sa Diyos, Panginoon, nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling, maawa ka, hindi ko kaya iligtas ang sarili ko, kailangan kita. Kung nagkataon, matinuang iyong asawa, salamat sa Diyos. Hindi dahil atay ka ng ganda, pagkaganda-ganda ko, hindi magawang magluko ng asawa ko. Siya nga. Uulitin ko po, yung pagbabalik sa legalism ay hindi lang pagkakamali sa aral. Ito po'y paglayo sa kasapatan ni Kristo, na para bang kulang ang kanyang ginawa sa krus. Para bang walang kapangyarihan ng Espiritu Santo na magbigay ng kakayahan, kailangan pa itong dagdagan ng ating sariling pagsisikap. Mapanganib yan sa mismong personal walk mo eh. Naalala ko lang bigla, pinagkukwentuhan na namin ng Tess. We've been observing our students. One chapel morning, dito sila nag-gather, may assembly dito. Merong maliit na bata lang. Bata pa'y self-righteous na. Sama ng tingin niya dun sa katabi niya, naglilikot kasi yung mga katabi niya. Sabi niya, at tinatawag niya yung pansin ng teacher. Yung para bang, mamo, ang lilikot nila. Ako behave. Sabi ko nga, may problema dun eh. Ano problema dun? Oo, may problema dun sa malilikot. They're supposed to be listening, right? Pero nakikinig din ba yung self-righteous? Hindi rin eh. Bakit? Busy siya ng katitingin sa mga ginagawa ng mga kaskwela niya. Mamo, kunyari naka-open yung Bible, iba po yung chapter, mamo. Meron bang napakinabangan siya sa chapel? Wala eh. Bakit? Busy siya sa kanyang legalistic, self-righteous attitude laban sa iba. Nakukuha ninyo yung danger, mga kapatid. Now, going back to our topic, habang pinag-aaralan ko po ito, isa sa bumalik sa alaala ko ay yung folly of Israel's desire to return to Egypt. Pamilyar tayo sa kwento. Nang ilagtas po ng Diyos ang Israel mula sa Egypt, pinalaya niya sila mula sa pagkaalipin. Di po ba? Pinalaya niya sila mula sa pang-aapi, mula sa mabigat na paghihirap. Ngunit, doon po sa Numbers 11:5, nagre-reklamo sila eh. Ano sabi nila? We remember the fish which we did eat in Egypt freely. Kung maka-emphasize doon sa freely. The cucumbers and the melons and the leeks and the onions and the garlic. Napakalugot po na sitwasyon ito. Naalala nila ang pagkain pero nakalimutan nila ang kanilang mga talikala. Nakalimutan nila na 430 years silang pinahihirapan doon. Pero sa panahon ng kanilang pagrereklamo sa Diyos, ang naalala lang nila, masarap po ang sibuyas sa Egypt. Hindi kagaya sa walang kwentang wilderness na ito na manna in the morning, manna in the afternoon, or noon, and manna in the evening. Nananabik po sila sa pansamantalang kaginhawahan. Ngunit binaliwala nila ang mahabang panahon na sila hinahampas. Nakalimutan na nila yon.
kung saan sila galing. Di ba sila yung umiiyak sa Diyos, kaya sila pinakinggan ng Diyos sa aba nilang kalagayan? Mga kapatid, baka po nakalimutan na natin yung araw na tayo ay naligtas. It's time to go back. It's time to recall. Panginoon, paano mo ba ako niligtas? Paano ka nagdalang awa sa aking buhay? Yung walang direksyong buhay ko, nakalimutan nilang maalala. Yun. At magpasalamat doon. Mahabang panahon po silang pinagmamalupitan bilang mga alipin. Ang Egypt, brothers and sisters, ay sumisimbolo po sa pagkaalipin, kahihiyan, kamatayan, ngunit dahil sa pansamantalang kasiyahang naalala nila, para bang naging pawang maganda na lamang ang naiwan sa kanilang gulita. Nakalimutan na nila kung ano talaga ang miserable nilang kalagayan. Sa sandaling panahon na yon, parang sinabi nila, how I wish na bumalik na lang sa dati. Ba't ba kami naging bayan pa ng Diyos? Bakit ba kami iniligtas pa ng Diyos? But somehow, if I may add, ito po ay larawan din ng pagbabalik ng marami o natin sa old unregenerate life. Kung saan ang tao ay namumuhay sa ilalim ng kasalanan, hiwalay sa biyaya ng Diyos. Kahit maliwanag na ito po ay isang uri din ng bondage. Minsan nagmumukha pa po itong maginhawa o ang dati ay tila pagkakaroon po natin ng control sa sariling buhay. Bakit? Matagal-tagal tayong nasanay doon. Kaya nangyari, yung pagiging Kristiyano ay parang nakakasakal. Dahil mahali ang ating inaalala. At nakalimutan natin kung paano at bakit pa tayo iniligtas. Tempting po, mga kapatid, para sa dating pagan na mga Galatians na bumalik sa pag-asa sa kautusan dahil pamilya rin po ito sa kanila. Gentile sila, pagan sila, pero pamilya sa kanila yung ino-offer ng mga Judaizers. Sundan nyo na lang mo sa eklo para makumpleto kaligtasan nyo. Bakit po? Kasi sa dati nilang paganistic na buhay, sanay sila dun sa transactional religion Parang kontrata po ang religion. May gagawin ka, may kapalit na pabor at protection. Ganun Mas madali nga naman yon, hindi ba? Magiging faithful ka sa offering, ang kapalit, kumikitang kabuhayan, lumalagong kabuhayan. Magpe-faithful ka sa pag-attend, ang kapalit, madalas naman material at physical. Kahit naman low-risk yung ating kaluluwa, hindi tayo masyadong nako-concern doon. Hindi ka nananalangin, wala ka nang uhaw sa panalangin, hindi ka nga nananabik sa salita ng Diyos, pag uwi mo, tulog. At huwag niyo isiping kayo lamang nakararanas doon, maging ako. Lahat po tayo, mga kapatid, ganun You see, sama iniisip natin, nasusuhulan ng Diyos. Magbait-bait lang ako, okay na yan. At ang concern, again, ang concern lang, yung outward, temporal. Pero po ba ditong nag-i-spend na sleepless night? Kasi, Lord, bakit ang tabang-tabang ko sa'yo? Medyo magdududa ko kung nangyayari yan. Ang sleepless nights natin, ako, Lord, paano ba pambayad ng kuryente? Yun. Doon tayo nababahala. Kaya po, dahil dyan, ang ipiniresinta ng mga Judaizers ang kautusan, hindi na po ito naging bago sa kanila. Mukha itong mas organisado pa nga marahil na paraan ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Sa kabaliktaran po, ang gospel po ng biyaya ay mahirap sa ganitong mindset Dahil wala itong transaction. Ang pagtanggap po ng Diyos ay hindi makukuha sa mabubuting gawa. Ito po ay sovereignly binibigay sa pamamagitan ni Jesus Christ. At ang pagsunod po ay bunga ng biyaya, hindi kapalit nito. Uulitin ko, ang pagsunod po ay bunga ng biyaya, hindi kapalit nito. At dahil po sa realidad na ito, matindi ang babala ni Paul. Sabi niya, Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. Sa verse 2. Gusto ko pong linawin, hindi ang mismong circumcision ang issue. Pwede mong palitan yon.
Hindi yung pagiging mapanalanginin mo ang issue. Hindi yung pagiging active mo sa pagsamba ang issue. Walang mali doon sa sarili niya, per se. Ang issue ay yung pagtitiwala rito bilang kailangan para sa kaligtasan. Sa panahon puli-puli, tinuturo ng mga Judaizers na hindi sapat ang pananampalataya kay Kristo. Kailangan pa rin ang circumcision at ang pagsunod sa mga kautusan ni Moses upang maging tunay na matuwid sa harap ng Diyos. Mahigpit po itong tinututulan ni Paul. Dahil ang pagdaragdag ng anumang gawa ng tao sa biyaya ng Diyos ay hindi lamang pagdaragdag, ito po ay pagbabaluktot ng gospel. Kapag ang isang tao ay umaasa sa ritual ng circumcision o sa pagsunod ng kautusan o for that matter ay pagkumpleto ng ating mga religious routine, kailan nagiging masama ang faithful na pagkakaloob ng offering? Kailan nagiging masama ang walang absent sa pagsamba? Kailan nagiging masama ang pagiging faithful sa pagganap ng mga ministry? Kailan nagiging masama ito? Pagka hindi na po ito udyok ng pag-ibig mo kay Kristo. Ito'y masama. Kung may iba kang dahilan bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa, kahit gaano pa yang ka-religious, yan po ay abomination sa mata at paningin ng ating Panginoong Diyos. Kaya po sinabi ni Paul na ang sino mang dumaan sa ritual na ito bilang paraan ng pagtanggap ng Diyos, bilang paraan ng pag-aaring ganap or justification ay debtor to the whole law. Verse 3. Hindi maaaring pumili lamang ng ilang bahagi ng kautusan po. Kung yun ang avenue na gusto mong tahakin, dapat wala kang mamintis kahit isa sa mga utos ng Diyos. Kung isang tayo maasa sa utusan para maging matuwid, obligado siyang sundin ito ng ganap, ng buo. Eka nga every jot and tittle. Walang pagkukulang. At alam nating malinaw na imposible po yang magawa ng isang makasalanan. Pag nangyari yan, sabi ng verse 4, ye are fallen from grace. Na hindi nangangahulugang na wala na ang tunay na born again believer sa kaligtasan ay pinagkaloob ng Diyos. Sa halip, ito po ay tumutukoy sa paglayo sa prinsipyo ng biyaya bilang batayan ng justification niya. Kaya humihiwalay siya sa pinaka-message ng gospel at sa pinaka-message ng biyaya ng ating Panginoong Kristo. Kamusta ang buhay mo? Yung ba ay naglalarawan ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa buhay mo? O yan ay naglalarawan ng effort mo, self-effort. Kaya ka pagod na pagod, hirap na hirap. Masaya po ang buhay Kristiyano. Amen? Di ba sabi ni Pastor Alex? Actually, kanta yun. Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay. Masaya ka ba talaga? I mean, honestly, sa current situation mo ngayon, masaya ka ba? Kung sasabihin mong masaya ka, medyo, sige nga, pakialis nga yung kalusugan. Masaya ka pa rin? Pakialis nga ng kaunti at medyo maapektuhan nga yung trabaho. Pareho pa rin ba ang korong aawitin natin? Ang buhay ng Kristiyano, masayang tunay? Alam nyo, to be honest, hindi tayo masaya. Paano tayo sasaya? Takbo. Saan? Sa trono ng biyaya. Panginoon, ngayon lang ang pagkakataon kong ipagpatotoo na sapat ang biyaya mo sa panahon ng aking kahinaan. Bigyan po ninyo ako ng pagkakataong ipakita na mayroong joy na hindi kayang i-quench ng mga pagsubok. Kaya po sinabi ni Paul, ang sino mang dumaan sa ritual na ito bilang paraan ng pag-aaring ganap, debtor to the law. Now sa verse 5, for we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Sa mundo po na palaging nagtutulak na patunayan ang ating sarili, pinaalalahanan po tayo ni Paul na ang buhay Kristiyano ay hindi nakasalalay sa ating performance. Hindi mo kailangan, wala kang kailangang patunayan. Ito po ay nakasalalay sa Espiritu at sa pananampalataya. For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Kailangan ko ang Espiritu Santo. Apart from me, sabi ni Christ, he can do nothing. Sa dulo po ng ating pag-asa,
Ito masarap, hindi baka sakali. Kundi ang tiyak na pangako na sa araw na haharap po tayo kay Kristo, ganap na mahayag ang katwirang tinanggap na natin sa Kanya. Oh, salamat. Panginoon, hindi po ako nagkamali na ang aking kaligtasan ay aking inilagak sa pananampalataya sa inyo. Patutunayan ko ng Panginoon sa araw na yon na tunay ngang tayo'y naligtas, hindi sa ating sarili, kundi sa Kanyang biyaya. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. At yun yung pag-asang meron tayo mga kapatid. Believe it or not, kasama po kayo sa aking mga panalangin, pinapangalanan ko po kayo. At yun yung joy na binibigay sa akin ng Panginoon. Ang Diyos na naligtas sa bawat isa sa atin, may kakayahang magtayo sa atin kahit ilang beses tayong bumagsak. Makapangyarihan siyang lubusin ang sinumulan niya sa atin. Amen? Oh, praise be to God. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami sinusukuan. Amen? Pwede tayong sumuko sa isa't isa, di ba? Pero hindi tayo susukuan ng Panginoon. At yun ay mabuting balita. Sa dulo, ano sabi ni Paul? Kung ang ating hinahanap ano ba ang essence of Christianity? Sabi ni Paul, sa huling talata, verse 6, For in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Sa harap ng Diyos, walang halaga ang panlabas na ritual. Ang mahalaga ay pananampalatayang buhay na nahayag sa pag-ibig. Ito mga kapatid ay paalala sa atin na maging maingat tayo na husgahan ng iba. O kaya naman ay sukatin ng iba na ang batayan ay ang ating sarili. Kamakailan nabasa ko, sometime last week, sabi ni Chad Bird, and I quote, every time we become engrossed in or nosy about someone else's walk with God, we would do well to remember our Lord's words to Peter, what is that to you? Follow me. Naalala niyo yung illustration ko kanina nung bata sa chapel? Sobrang nauubos ang oras niya ng katitingin. Ang tawag dyan what about him, di ba? What about him? What is that to you? You follow me. Sali po, ang paalala sa atin, tinatawag tayong mamuhay sa pananampalataya. Araw-araw magtiwala sa ating Panginoon. Ang pananampalataya po ito ay nakikita sa pag-ibig. Remember James? Kung sinasabi mo may pananampalataya ka, ipakita mo sa akin. Nakikita po ito sa pag-ibig. Nakikita ito sa pagpapatawad. Nakikita ito sa pakikipagkasundo. Nakikita ito sa paglilingkod na hindi pakitang tao. Nakikita po ito sa pag-aalalay sa mas mahihina sa atin. Nakikita po ito sa siserong pagpupuri at pagsamba sa walang kasing dakilang Diyos. Mga kapatid, halina po, magpatuloy tayo sa paglalakbay na ito. Tulungan, alalayan, magpaalalahanan. Ipaalala sa bawat isa. Oo, mahina tayo. Pero kaya sa pamagitan ng masaganan niyang awa at biyaya. At habang ginagawa natin yan, ipamalas natin ang ebidensya ng masaganang awa at biyaya na yon sa pamamagitan ng ating pagtrato, paraan ng ating pagtrato sa isa't isa. Amen.